Yo, what's up mga troops? So ayun nga, nakapag-day off nga ako nung Friday. Kaya eto, naisipan ko mag-chill under the sunset. At dahil day off nga, kaya may oras para makagawa ng pulutan. Kaya tara mga troops, samahan nyo ako magluto. So ayun nga mga troops, ito meron ako ditong ox tripe na nabili ko rin to doon sa Pinoy Delicacies. Bali, 2 kilo nga tong binili ko pero 1 kilo lang tong lulutuin ko ngayon. Ang hilig ko rin kasing gawing pulutan talaga to. Yung kahit sausaw lang to sa tuyot suka tapos may sili yun, goods na pulutan na yon. Kaso syempre dahil may oras tayo magluto kaya ito gagawin nating kalyos. Kalyos ala food troops lang to mga troops. Tapos ayun nga, naglagay lang ako dito ng luya, paminta, tapos ito nitong asin. Tapos ayan, maglalagay lang ko dito ng beef cubes dahil hindi ka masyadong malasa itong tuwalya dahil hindi katulad ng mga laman talaga o kaya naman yung mga buto-buto. Tapos ayan, lalagyan ko nga lang ng tubig hanggang sa malubog yung itong ating mga tuwalya. Tapos pakukuluan lang natin ng ilang oras o hanggang sa lumambot na siya. Tapos ayun mga troops, habang hinihintay ko na lumambot yung ating tuwalya at dahil malapit nang mag-bare months, ay eto naisipan ko rin maglagay na ng dekorasyon dito sa loob ng aking munting kwarto. Kunting dekorasyon lang naman mga troops, yung importante na medyo ma-feel lang natin yung paparating ng Pasko. Ako kasi ay laki rin ako sa batang Pasko. Kumbaga yung palaging excited sa tuwing darating yung Kapaskuhan mga troops. Syempre dahil iba pa rin talaga yung saya na dala ng Kapaskuhan at syempre iba pa rin talaga yung diwa ng Pasko dyan sa Pilipinas. Kaya kung may pagkakataon nga talaga, parang gusto ko talaga sa Pilipinas palagi magpasko. Pero darating din tayo dyan mga troops. Kunting tiis-tiis lang. So ayan, bali yung mga pangdekorasyon ko nga pala, yung mga gamit ko pa yan last year doon sa kabilang bahay na tinitirahan ko. At syempre, yan pa rin ang gagamitin natin ngayon. O ayan, simple lang mga troops. Tapos ayun na nga mga troops, kunting dekorasyon lang. Balik na tayo dito sa pagluluto. Ayan, may hinanda na nga ako ditong bawang, sibuyas, luya, chorizo de bilbao o Chinese chorizo, tsaka ng bell pepper. Tapos ayan, syempre inuna kong ihulog itong luya. Pag ako kasi talaga nagigisa, inuuna ko talaga yung luya para mas lalong lumalabas talaga yung aroma niya. Tapos ayan, kunting halo-halo lang, kunting gisa lang mga troops. Tapos isinunod ko na rin kaagad itong ating hiniwang sibuyas. Tapos isinabay ko na rin itong ating bawang. So ayun mga troops, kunting gisa-gisa pa rin. Bali dito ay hindi ko na hintayin na maging translucent yung ating sibuyas at saka maging golden brown yung bawang. Ilalagay ko na itong ating chorizo de bilbao. Isinabay ko na to sa gisa itong sausage natin kasi papalabasin din natin yung sariling mantika ng sausage na to. Mas mabango at mas lalong nakakapagdagdag lasa pag ganitong lumalabas yung sariling mantika nitong ating chorizo de bilbao. So ayun mga troops, halu-haluin lang din hanggang sa lumabas yung sariling mantika ng chorizo. Syempre kailangan halu-haluin para hindi masunog yung ating chorizo. Tapos ayan mga troops, kung nakikita nyo mas marami na yung mantika sa ngayon. Tapos maganda na yung pagkakaserve nitong ating chorizo kaya ayan, ilalagay ko na itong aking hiniwang mga tuwalya. Bali ayan, tuwalya o ox stripe lang talaga yung gamit ko dito. Pero may iba na naglalagay din ng ox feet kaya minsan ng mga veal shank. Kami nga sa Samar naglalagay din kami ng balat ng baka o kalabaw rin dito. Kaso dahil ito nga lang yung stock ko dito kaya yun lang gagamitin ko. Okay na yan, makapamulutan lang. Tapos matikman lang kahit papano yung mga namimiss nating pagkain kahit kulang-kulang sa ingredient. Tapos ayun nga mga troops, ito naglagay na ako dito ng tomato sauce. So ayun, bali may iba na inuuna igisa yung tomato sauce bago ilagay yung mga karne, pero ako inuna ko muna isang kutsa yung karne para mas manuot yung mga lasa ng mga aromatics sa karne. Tapos masasama pa rin naman kasi yung tomato sauce sa pagigisa natin kasi hindi muna natin lalagyan kaagad ng tubig. Tapos ayun mga troops, nung nanuot na yung tomato sauce sa ating karne tapos medyo nagmantika-mantika na yung tomato sauce, ay saka naman natin ilalagay itong pinagpakuluan kanina ng ating tuwalya. Syempre para may lasa-lasa na rin. So ayan, inubos ko na lang din isabaw kasi pakukuluan pa natin to ng konti kasi hindi ko muna masyadong pinalambot yung ating ox stripe o yung tuwalya. Tapos naglagay ka lang ako ng cayenne pepper para pampadagdag ang hanglang. Paprika sana kaso wala akong paprika, cayenne pepper lang yung nandito kaya yun na lang ginamit ko. Tapos ayun mga troops, naglagay na nga ako dito ng garbanzo o chickpea. Tapos sinabay ko na itong bell pepper. Ayan, malapit-lapit na tayo sa katotohanan mga troops, makakapagpamulutan na tayo. Tapos ayan mga troops, kunting halo-halo lang. Tapos naghahanap nga ako dito ng pork and beans kaso wala akong makitang pork and beans talaga. Yung nahanap ko lang ay yung beans and tomato sauce kaya yun na lang yung ginamit ko. Kaso medyo kulang nga sa tamis, hindi katulad ng hunts na pork and beans na ginagamit natin dyan sa Pilipinas. Kaya ayun, naglagay lang ako ng kunting asukal, pampabind lang talaga ng lasa niya mga troops. Tapos eto na nga mga troops, okay na, ready na yung ating pampu. Ready na sumandok mga troops. Kalyos ala food troops lang yan. Kumbaga pang tawid gutom lang, kahit kulang-kulang sa ingredient. Importante may pang ulam tsaka may pampu na rin. Tapos ayun nga mga troops, pagkaluto ko at habang hinihintay ko dumating yung tropa ay ito, nag-sit up na rin ako ng pag-iinuman namin dito sa labas mamaya. Ang taas pa nga ng araw kasi mga alas 7 pa lang to. Tapos habang hinihintay ang tropa ay ito, nag-shot muna ako, pampalamig lang. Tapos ayun nga, mga ilang minuto lang ay ito, dumating na tong si Paring Mond. Bali, doon din ako madalas sa kanila pumupunta halos every Friday or Saturday talaga. Kaso ngayon, naisip ko na dito naman sa bahay kasi para maganda rin yung view namin. Tapos sakto, gumagawa kasi ako ng pulutan kaya siya naman ang in-invite ko dito sa bahay. Tapos ayan, kasama nga rin pala namin dito yung may-ari ng bahay, si Paring Ingvey. Tapos ayan,
bitbit niya rin yung anak niya. O diba, bihira yan. Pinoy, may anak na Canadian. Hayaan nyo mga troops, yung sa akin kasi on process pa eh. So ayun nga mga troops, sinabot na nga kami dito ng dilim. Sa bagay ako, yun naman kasi talaga yung plano ko. Yung makunan talaga yung sunset hanggang sa paglubog nito, hanggang sa pagdilim. Tapos syempre, mas masarap habang pinapanood yung sunset, yung may konting kwentuhan, may konting inuman, tsaka konting pulutan. Tapos ayun nga, nandito rin si Miming, nakikipaglaro din. Ay nako, namimiss ko tuloy yung mga alaga ko, aso't pusa sa bahay. So ayun nga mga troops, ang ganda ng view namin dito, di ba? Tapos ayun nga, hindi nga nagtagal dito si paring Ingve kasi bumaba na kasi papakainin niya pa yung anak niya. Kaya ayan, dalawa na lang kami ni paring Munda na tira dito. Tapos sakto nung araw na to ay hindi nag-uulan. Hindi rin malamig, medyo mainit-init nung araw na to. Kasi umabot siguro ng 30 nung hapon, tapos nitong nasa labas kami nitong mga alas 10 na ng gabi. Pagkatingin ko nga sa temperature ay hindi masyadong malamig. Nasa 18 lang yung temperature ng gabi na to. Kaya ayun, kering-kiri lang mag-inom dito sa labas. Kaya nga nakasando lang ako kasi medyo mainit-init pa. Tapos may beer pa na pampainit ng katawan. So ayun nga, sound trip na lang kami dito ni paring Mon. Tapos nilabas ko nga yung lights na nasa kwarto ko. Kaya ayan, parang may disco lights lang. Tamang sound trip lang pero yung hindi ganun kalakas. Mahina lang din naman kasi yung tunog ng speaker ko kasi yung speaker lang yan dyan sa lights. So ayun mga troops, hanggang dito lang muna. Salamat uli sa panonood. See you sa next video. Thank you. Have a good one.